Pasensya na kung naantala ang mga trabaho nyo dahil bigla ko kayong pinatawag. Humihingi ako ng tawad sa inyo sa hindi ko pagdalo sa press conference. Dahil sa pangyayaring yun, maraming maling balita ang kumakalat tungkol sa palasyo at sa akin. Kaya naman simula ngayon, gusto kong itama ang pagkakamaling nagawa ko. Hanggang sa ngayon, naaminin ko sa inyo na hindi ko pa rin alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kaya natakot ako. Ang hangad ko lang naman ay ang ibalik ang karangalan na nawala sa aking ama. Pero ngayon, naniniwala ako na ang aking ama ay hindi lang basta ama para sa akin. Siya ang kasaysayan, ang prinsipe ng Imperial Family. Dahil dito, gusto kong magkaroon ng ceremony para sa Imperial Foundation. Ang ceremony ay para lang sa opisyal na pagbubukas ng Imperial Foundation. Wala itong kinalaman sa inyong kamahalan. Bakit mo pa ginustong nandito ako kung wala itong kinalaman sa akin? Kung maaari sana, paghandaan niyo ang ceremony sa lalong madaling panahon. Yun lang at salamat. Ano ba talagang ginagawa mo, Ethan? Papayag ka ba talaga na maging prinsesa siya? Nagkasundo na tayo. Iisa lang naman ang totoong pakay natin. Hindi ba? Liwanagin mo nga ang bagay na yan. Alam mo ang tinutukoy ko. Hindi ba gusto mo akong pakasalan? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita pakakasalan pag natanggalan ako ng mana. Yan lang ang isang bagay na pwede kong gawin para sa'yo. Hindi totoo yan. Dahilan mo lang yan para pagtakpan ng iyong kahinaan. Pinalalabas mong tapat ka sa akin sa loob ng maraming taon, pero naaawa ka lang sa akin. Marga. Bakit mo naisip na pagkatapos ng lahat, pera lang ang habol ko sa'yo? Ethan, tapatin mo nga ako. Ni minsan ba? Inisip mo na gano'n akong klase ng babae? Nagkakamali ka. Inaamin ko. Hindi ko gaanong naipakita sa'yo ang nararamdaman ko. Ganun pa man. Gusto ko pa rin na maging masaya ka. Sinakripisyo niyo ang buhay niyo mag-ama para sa amin. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi sa inyo. Wala na akong pakialam sa mangyayari. Kahit wala kang mamanahin, gusto kong pakasalan mo pa rin ako. Hindi ka makasagot. Dahil pag sumagot ka, hindi mo na ito mababawi, tama? Higit pa doon. Alam kong nahulog na ang loob mo sa kanya. Tama ba ako? Alam ko kung anong iniisip mo at hindi mangyayari yan. Hindi ko papayagan, Marga. Hindi maaari. Pero nangyari na. Aminin mo man o hindi. Congrats! Maganda ang ginawa mo kanina. Talaga, Professor? Very impressive. Ayoko mawala ang mga mahalaga sa akin. Pero kung sakaling pumalpak uli ang press conference, pupunta ulit ako sa pension house. Para sa akin, ang pamilya ko ang mas mahalaga kaysa sa sinasabi nilang history ng bansa natin. Pero dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi ako papayag na pareho tong mawala sa akin. Sinabi mo malaki ang paniniwala ko sa'yo. Upo tayo? Sige. Ito.
Tandaan mo, maaaring bahagi lang ito ng history ng Korea. Pero para sa'yo, ito ang tunay na pamilya mo. Ayan. Tungkol pala to sa lolo ko. Oo nga, puro ang papa ko na lang ang binabanggit ko. Nakalimutan ko nang alamin ang kwento ng lolo ko. Nakipaglaban ba siya para sa ating kalayaan? Isa siya sa nagpasimuno ng lahat. Malaki ang nagawa niya para sa kalayaan ng Joseon. Kung gano'n, ibibigay mo na ba to sa akin? Hindi ah. Pinapakita ko lang ang mga na-research ko tungkol sa lolo mo at sa Joseon Dynasty para may... Kayo talaga, sir. Oo nga pala. Nakalimutan ko, dapat may dignidad. Gusto mo ba akong insultuhin? Wow! Pag ganyan ka magsalita, para ka ng tunay na prinsesa. Professor, kaya siguro ganyan ka makatingin, nakukyutan ka sa akin, no? Oo na. Sobrang cute mo nga eh. Sinungaling! Ang dating nababasa at pinag-aaralan ko lang sa mga history books ay nakangiti ngayon sa harap ko at kasama ko. Ano sa tingin mo mararamdaman ko? Parang sasabog ang dibdib ko dahil isang malaking karangalan ito para sa akin. Maraming salamat, Professor. Tingin niyo ba, magagawa ko ipagtanggol ang karangalang yun? Oo naman. Estudyante kita, hindi ba? Lizelle, ang buhay mo ay malalathala para sa mga susunod na henerasyon. Tulad ng pinakita ko sa'yo. Kaya naman, huwag kang basta magsusulat ng love letter, ha? At huwag kang magsasalita ng mga bagay na sa bandang huli ay pagsisisihan mo. Naiintindihan mo? Nakaka-pressure ka naman, sir. Sumobra ba, ha? Nako, bago pa man may maisulat akong ano tungkol sa akin, may isang bagay na kailangan kong ayusin. Nako, magiging malaking problema yung pag nagkataon. sa'yo na lagi na lang